ka sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salekbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers. Sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat niyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni Farm Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at magkatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o in short, ang MHSD ang housing arm ng BARM. Ngayon ay araw ng Huwebes. Sa tuwing ganitong araw, tayo ho ay nagkakasama-sama, nagkakatagpo at nagkakaroon ng diskusyon sa iyong papawid para sa ating through our 1-hour radio program na hitik sa laman, katulad ng ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating MHS discusses, at syempre ang ating KKK portion sa huling bahagi ng ating mamamahayag. At today is the 11th of June 2026 at ika-25 sa buwan ng Zulhijjah 1447 sa ating history calendar, and this is our 275th episode ng ating programang MHS Delivers. Mashallah, alhamdulillah, at dumarami pa rin ho ang ating episodes ng ating programang walang hinihiling. Kung hindi maiparating sa inyo, maipaalam sa inyo ang pinakabagong update at syempre informasyon patungkol sa mga programa, proyekto at mga aktibidades na isinasagawa ng Ministry of Human Settlements and Development for the benefit of every Bangsamoro family na nangangailangan ng serbisyong pabahay. At syempre, ang ating mga local government units na nangangailangan ng kanilang ng technical assistance for their formulation and updating of their comprehensive land use plan. At syempre, at sa pagsiguro, pagtiyak na ligtas ang ating komunidad dahil po yan sa ating regulasyon ng mga real estate development sa ating rehiyong Bangsamoro. Yan. At syempre ngayon, tayo ay sinasamahan pa rin ang ating mga kapwa homecaster, ang ating mga kabalay. Unahin natin sa bandang kanan ng ating kabalay na si Ria. Kabalay na Ria, good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang matatahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nanonood sa live stream na nakikinig sa radyo. Ako po ang lingkod Bangsamoro, Ria bint Emran Muhammad. Pagbati mula kay Ria from Sultan Kudarat. At ngayon naman, mula sa ating Sultan Kudarat, mula sa ating kanan, let's now go to our left side. Nariyan naman ang ating kabalay na si Hamsi. Representing. Yes, representing. Saan po? Taga sa'yo ba? Ano ba? North or South, no? Taga Zinaida. Taga City eh. Okay, so kabalay na Hamsi. Pabati na ako sa inyo, kabalay na Hamsi. Good morning, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Ma'am Sally, at makatalang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. And welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabulang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministry. At ako po ang nilingkod Bangsamoro, Hamsari Pala. Yeah, that's right. Talaga naman lingkod Bangsamoro, ang ating mga kapwa homecaster, mga kabalay sa istasyon. At syempre, tandaan natin, ang ating programa ay live pa rin po mapagkikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan. At live din tayo sa ating Facebook page. Yan ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. Kung hindi pa kayo nakakapag
videos ay uploaded sa ating YouTube channel na MHSD Bar. Okay, at ngayong araw na ito, talaga pong nakaka-touch, no? Ang ating episode at ang ating topic na pag-uusapan mamaya sa ating MHS Discusses. Kabalay na Ria, at this early, I would like you to introduce our resource speakers or guest speakers ngayon. At anong ating magiging topic mamaya? Ang ating topic po mamaya ay in celebration sa ating natanggap na most compliant to issued guidelines mula sa Bangsamoro Treasury Office. At isa sa mga guest ay personal na nandoon, I believe, sa awarding na iyon. Tatalakayin natin ang mga nag-lead nung panahon na iyon para sa tanggap natin ang award na ito. Kasama natin, nagbabalik, Cash Section Head Nasiba S. Pangka, at kasama for the first time sa radio program, ang ating cashier tuner, Haya S. Usman or Kuen Nasi. Welcome sa MHS Delivers. Ayan. Waalaikumsalam. Yes, assalamualaikum. Kaya nga, it's my first time. Dati, parang gusto talaga akong i-guest dito ni Ma'am Sai. Parang ngayon gusto ko na maging regular guest. Kasi we're like, parang usap lang tayo. Nag-share na mga ating mga experiences magaganda sa MHSD at para rin ma-inspire natin yung ating mga tagapanood at tagapakinig ng ating programa. Ayan, no? So, kumusta kayo ngayong araw? Okay naman kayong dalawa? Alhamdulillah. Hindi naman stressed. Hindi naman. Sa dami ng ginagawa na hindi na natapos. Paparating na araw-araw budget. talaga. Malalaman natin ng mas detalyadong ang kaganapan na yun sa sunod na mga episodes. Pero for now, congrats sa ating And MHSD. take note, Kabalay na Ria, they are integral parts of the Yes, team of course. na nag-aasikaso, umasikaso ng lahat ng ating preparations, no? Para sa ating defense, no? Alhamdulillah. Ng ating proposed Yes budget, po. mashallah, alhamdulillah, for FY 2027. Tama ba? Ayan. And take note, no, yung ating kapiling ngayon, yung mga nakaraang posisyon nila at mga designations, si Nak Nasi, Kabalay na Nasi ay dati ho nating chief ng Admin and Finance Division. Yes. And then of course si Queenie naman ay ang ating head ng cash section, no? Tawag dito, talaga pong pinasikapan nila. Yes. Okay, so there is no constant in this world except change, di ba? At they are very ready to embrace any change in the office, mashallah, alhamdulillah. And please don't leave us. Mamaya babalikan namin kayo para sa ating M8 Discusses. Pagkaraan, no? Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi ng ating balitaan, ng ating IPH at ng ating HSF. And with this is... Kung may gusto kayong i-shoutout, now is your stage. Anyone? No one? Wala. Mamaya na yan, mamaya na. Parang excited sila sa akin. Parang nilisot nila yan. Okay, so sige ho, tayo ay makikinig muna sa ating napakahalagang paalala patungkol yan sa ating affordable housing program bago tayo magbalitaan. Kabalay na Almansur at Kabalay na Latanohas, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers.
Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-4, payroll o payslip. Pang-5, proof of billing. Pang-6, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS Delivers. At yan ho ang ating naging paalala patungkol ho sa ating affordable housing program sa MHSD, kung saan ang ating location sa ngayon ay nariyan sa Barangay Samba, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte para sa ating phase 2, kung saan meron tayong 193 units. At ilan po dyan ay na-award na sa ating mga pumasang aplikante for the housing units that we have built, and some are under construction, malapit na matapos, at yung iba ay talaga pong sila-check yung mga papers ng ating applicants ng ating housing units. We also have our phase 1 and phase 3 na magkaharap dyan po sa may Barangay Kapiton, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan ngayong araw na ito for our June 11, 2026 and Dhul-Hijjah 25, 1447 episode, ang ating 275th episode ng ating programang MHS Delivers. Ang ating headline ngayong araw: Mancom meeting at TBH Dry Run nagpaigting ng pagkakaunawaan, pagpaplano at pagiging handa sa implementasyon ng pangunahing kawani ng MHSD sa pangunguna ni Minister Ali. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kabalay na Ria. Naging matagumpay at makahulugan ang Management Committee o Mancom meeting at Technical Budget Hearing Dry Run na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, noong 2 hanggang 4 ng Hunyo 2026 na ginanap sa Solea Hall ng Alnor Hotel and Convention, Cotabato City. Sa pagtutok at pagbibigay giyaan at suporta ni Minister Zaidi C. Ali sa 3 araw na kaganapan, na isagawa ang mga layunin nito na may bahagi at matunghayang muli ang mandato at mga tungkulin ng ministry. Ang organizational structure nito, budget utilization at ang estado, lakas, pagganap at mga hamong kinakaharap ng 6 na dibisyon at 7 provincial offices na agad namang tinugunan ng ministro, 10 ng top management. Ipinahayag ni Ministro Ali ang kanyang pasasalamat sa buong kawanihan ng ministry sa masigabong pagtanggap sa kanya at pinuri ang kanilang napakahalagang kontribusyon at dedikasyon sa pagsasagawa ng kanilang mga trabaho. Hinihikayat ko kayo na magsama-sama tayo, paigtingin ang pagtutulungan at pagkakaisa upang mas makapaghatid ng patayo ng makahulugang serbisyo sa bangsamorong nangangailangan, wika pa ni Ministro Ali. Pagsisikapan umano niya ang pagtiyak ng mas mabilis at dekalidad na serbisyo na nakaangkla o ginagabayan ng polisiyang mas matatag na bangsamoro ng gobyernong BARM sa pamumuno ni Chief Minister Abdullah Rauf A. Makakua. Sumang-ayon naman si Deputy Minister Aldin H. Asiri kay Minister Ali at ipinahayag ang kanyang malakas at tuloy-tuloy na suporta sa mga polisiya at pagsisikap nito. Tampok sa 3 araw na aktibidad ang presentasyon ng mandato, kapangyarihan, mga tungkulin, vision, mission at mga core programs ng ministry sa pamamagitan ni John Anthony M. Acumen, head ng Internal Planning Section ng Office of the Minister.
Sinundan ito ng pagbabahagi ng organizational structure at budget utilization ng fiscal year 2025 to 2026 ni Tyrone Luis Ayab Gambot, Head ng Human Resource Management Section, at Sharabay B. Hasim, Head ng Budget Section, parehong sa ilalim ng Administrative and Finance Division sa pamumuno ni Chief Numayra M. Madid. Sumunod dito ay ang pagbabahagi ng structure, mga tungkulin at gawain at mga hamong kinakaharap ng iba't ibang divisions sa pamamagitan ni Chief Majid M. Muslim ng Housing and Human Settlements Division o HHSD, Chief Engineer Zainuddin A. Buisan ng Planning and Design Division o PDD, Chief Abdulhamid C. Alawi Jr. ng Policy Development Coordination and Regulation Division o PDCRD, Chief Attorney Janiza M. Makapantar ng Environment, Land Use and Urban Development Division ng ILUD, at Chief Yasir S. Mama ng Monitoring and Evaluation Division o MED. Samantala, naging kinatawan ng mga provincial directors o PD sa pagbabahagi ng kahalintulad na impormasyon si PD Hamza A. Salik ng MHSD Special Geographic Area o SGA. Kasama niyang nakibahagi sa pulong sina PD Norodin S. Abdullah ng MHSD Maguindano del Sur, PD Benjamin D. Alangka ng MHSD Lanao del Sur, PD Baymaruz S. Ibrahim ng MHSD Maguindano del Norte, at PD Attorney Najira S. Hasan ng MHSD Sulu. Nagbigay daan din ng pulong sa produktibong pagbabahagi, pagpapaunlad at pagsasapinal ng MHSD position paper on the proposed BTA Bill No. 429 kabilang ang policy concerns, mandate strengthening, operational impact at recommended positions na isinagawa at pinamahalaan ni Director Suarto S. Wahab ng Technical and Regulatory Service at ni Attorney Nasiha S. Mamarangkas, Head ng Legal and Legislative Liaison Section ng Office of the Minister. Matapos ito ay pinagtuunan ng pangkat sa pangunguna ni Minister Ali ang action planning para sa pagsasama-sama ng infrastructure-related at mga prioridad na mga programa at proyekto, mga susunod na hakbang para sa mga pagpapaigting at mga responsableng kawani o opisina at dibisyon, timelines, at mga aksyong kakailanganin at isasagawa ng top management. Huling na isagawa ang dry run para sa minumungkahing kabuuang budget ng ministry para sa fiscal year 2027 kung saan isa-isang ibinahagi ng mga proponent at pinagdiskusyonan kasama ang top management upang ito ay mapino at mapaunlad para sa presentasyon nito sa MFBM at sa Committee on Human Settlements and Development upang maaprubahan. Nagtapos ang 3 araw na kaganapan sa pagpapalakas ng implementasyon ng ministry sa mensahe ng pagganyak at motibasyon ni Director Salem C. Dimuna ng Operations and Management Service. Para sa mapayapang pamahayat na unlad na pumuhay, ako pong inyong lingkod Bangsamoro Juwayria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating balita ngayong araw. At pagbabalik tayo para sa ating IPH, ang ating HSF at ang ating MHS discusses pagkaraan lamang ng ating maikli subalit napaka-importanting paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay na Almanso at Kabalay na Datonohads, take it away. Mga biktima ng hidwa, kapitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makapua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. MHS
At yan ho ang ating napakahalagang paalala tungkol naman sa ating resettlement housing program kung saan parami ng parami ang ating housing units na ipinatayo sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Maging yan man ho sa ating mainland hanggang sa ating island provinces. Sa ngayon, 6171, 6,171 ang ini-establish ng ating ministry sa buong rehiyong Bangsamoro. At ito po ay in partnership of course with our provincial offices and ang ating katuwang na mga contractors para ho masiguro ang timely at syempre makumpleto ang mga housing units na hinihintay ng ating mga beneficiaries sa lahat ng ating mga probinsyang pinaglilingkuran. At ngayon, nakabalay na Ria at kabalay na Hamsi, kayo ba ay ready na para sa ating ano ba to? Ating IPH at ang ating HSF ngayong araw na ito? Tumango kayo. Hello. Siyempre, lagi namang ready to ever ready. Hindi na po battery. Tama po Battery. sila. Sige. Yung Risa battery is for Ria. Sige na nga. Nagkaroon na ko ng idea ngayon. Oh, no. Battery. Battery. Parang nagbabati na si Ria. Okay, at para sa ating Battery. Sige na nga. Ibahagi mo sa amin kung ano nga ba yung baong trivia ngayong araw na ito para sa ating 275th episode ng ating programa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At para sa ating segmentong impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito, Happy National Heritage Month 2026. At bilang pagdiriwang, yes. Sa Hunyo. At bilang pagdiriwang sa ika-6 na anibersaryo nito, pinangunahan ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH ang Dalandag Bangsamoro Cultural Show. You know what's dalandag? Thunder, yes. Ito, ganito lang ako. Walang sa mga nakikinig sa radyo, Ulan yun. nagpaulan lang ako ng kamay. Di ba thunder muna? Yes. So, sa isang espesyal na pagtatanggal ng kultura na nagtatampok sa mga mayamang tradisyon at pamana ng sining ng mga taong Bangsamoro, ginama ang isang hapon ng mga kultural na pagtatanghal na nagtatampok ng kulintang, bayot, cultural theater play at sagayan. Para sa mga nakikinig sa radyo, the action ni Ate Sally ang bawat example na iyon. Sagayan. So, ang cultural na pagtatangkal na ito ay kumatawan sa isang makabuluhang pagsisikap upang mapanatili, itaguyod at i-mainstream ang pamana ng Bangsamoro. Naganap ito noong ika-4 ng Hunyo 2026 sa Sheriff Kabunsuan Cultural Complex, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. And isang buwang pagdiriwang po ang obserbahan ng ating BCPCH kasama of course ang ating mga BMOAs, isa sa kanila ang ating MHSD. Kaya kung interesado po kayo kung anong mga aktibidad na iyon, dumako po tayo sa Facebook page ng ating BCPCH para mas makialam sa ating mga kaganapan ngayong Makibahagi buwan. tayo. Makibahagi. Yes, Makibahagi that's right. tayo lahat. So, last week, ICT Month, ngayong June din, ngayong week, BCPCH naman ang nagalid ng ating National Heritage Month. Next week, isa pang celebration ng June. Abangan nyo yan. Abangan natin. Kung ano yun, no? So that means magkasabay ang ating ICT month. Yes. Diba? Kabalay na Which is, yan. I think, magandang matuto ng balance, kumbaga. So, kahit gaano ka lawak na ng inobasyon ng teknolohiya, wag nating kalimutan ang ating heritage, ang ating pinanggalingan ng ating roots at traditions. And kung mabalanse ng ating BMOAs ang ganong klaseng activities, I think maganda siyang lesson sa lahat na isagawa, kumbaga. Yes, there should always be balance, no? Sa lahat ng ating dealings, transactions, mga ginagawa sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Yan. Thank you, Kabalay na Ria, sa iyong National Heritage Yes, month no? na ating Ngayong June din pala. So, busy-busy rin ng BCPCH, no? Yung ahensya ng BARM na tumutugon, no? Nangasiwa sa ganitong mga ginagawa natin. Yes. Okay. Thank you so much sa ating makabuluhang trivia, Kabalay na Ria. And now, tayo ho, dadako na sa ating HSF na may H din. Ano naman kaya ang baong tips, no? At information ng ating kabalay na si Hamsi. Kabalay na Hamsi, isiwalat mo na yun ngayon. Yes, Ma'am Sally, at makatanang umaga po ulit sa ating mga kabalay. At para sa ating segmentong Health and Safety First,
Best health is our greatest wealth. From celebration, pumunta naman tayo sa awareness. Yes po, ngayong buwan ng Hunyo, isa sa ating mga ginugunita ay National No Smoking Month. Isang mahalagang kampanya na naglalayong palakasin ng kamalayan sa public or tungkol sa masamang epekto ng paninigarilyo at paggamit ng vape sa kalusugan. Yan, sa kabila ng maraming babala, nananatili pa rin ang paninigarilyo sa mga pangunahing sanhi ng iba't ibang sakit tulad ng cancer sa baga, sakit sa puso, stroke at iba pang mga malulubhang karamdaman sa paghinga. At kaya higit rito, hindi lamang ang paninigarilyo o naninigarilyo ang nalalagay sa panganib. Ang mga taong nakakalanghap ng usok or ng usok ng sigarilyo or second hand smoke ay maaari ring magkaroon ng seryosong problema sa kalusugan. Sa kasalukuyan, dumarami rin ang gumagamit ng vape dahil sa paniniwalang mas ligtas ito kaysa sa sigarilyo. Totoo yan. Yes, Ma'am Sally. Ngunit mahalagang malaman na ang vape ay naglalaman pa rin ng nicotine at iba pang mga chemical na maaaring makasama sa baga, puso at pangkalahatang kalusugan. Kahit may flavor ba yan? Flavor o scent? Yes, may mga flavor pa po like yung strawberry, mga blueberry. Yeah, that's right. Akala natin na mas safe po, which is naglalaman pa rin po siya ng nicotine na maaaring makasama sa ating kalusugan. Kaya ngayong National No Smoking Month, ating paigtingin ang mga kaalaman at sama-samang isulong ang mas malusog, mas ligtas at smoke-free na komunidad para sa ating Bangsamoro. At narito ang mga epekto ng paninigarilyo. Unang-una dyan is ang cancer sa baga at iba pang uri ng cancer, sakit sa puso at stroke, hika at iba pang mga sakit sa baga, hirap sa paghinga, mabawang hininga or paninilaw ng ating mga ngipin, mas mataas na panganib para sa buntis at bata na nalalantad sa usok ng sigarilyo. Paano ba tayo makakaiwas or masasamang epekto ng paninigarilyo? Una, iwasan ang paninigarilyo at vaping at umiwas din po tayo sa mga naninigarilyo kung tayo hindi naninigarilyo. Dahil mas mataas po yung chance na makuha natin yung mga sakit sa baga sa mga second hand smoke po. Yes. At suportahan ng smoke-free policies sa komunidad or opisina, ikayati ng mga kaibigan at pamilya na tumigil sa paninigarilyo, humanap ng mas malusog na paraan upang maibsan ng stress tulad ng pag-ehersisyo. Mag-pickleball na lang po tayo. Yes, totoo yan. Mag-open play tayo. Yes po. At para po sa mga naninigarilyo, kumonsulta sa health center para sa tulong kung kayo ay willing na po tumigil sa paninigarilyo. At sama-sama natin itaguyod ang smoke-free at vape-free sa komunidad sa pamamagitan ng disiplina, tamang kaalaman at pagmamalasakit sa ating sarili at kapwa. May iwasan natin ang mga sakit na dulot ng tabako or mapapanatili ang kaligtasan ng bawat pamilya. Tandaan, ang malinis na hangin ay karapatan ng lahat. Piliin ang kalusugan, iwasan ang paninigarilyo. At yan po ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako pong nilingkod Bangsamoro Sari Pala. Ayan. Tama ho yun. Piliin ang kalusugan, iwasan itong kapahamakan na ito na dulot ng ating paninigarilyo at pag-vape. Tandaan natin, hindi lang po sigarilyo, kasama yung vape. Sa dapat iwasan natin. At syempre, yung mga keywords na binanggit ni Kabalay na Hamsari, tamang impormasyon, disiplina at pagmamalasakit sa ating sarili at sa ating kapwa. Yan ang keys, no? Mga susi para ho maging mas malusog tayo. At syempre, karapatan ng bawat isa ang makalanghap. Makalanghap ng preskong hangin, sariwa, malinis na hangin. That's right. Clean air. Ayan, no? Kabalay na Ria. Kaya wag masyadong basta yun. Huwag nating sadyain, no? Na masira ang ating kalusugan sa mga ginagawa natin. Minsan kasi akala mo napaka ganda ng ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, pero ang dulot nun sa'yo hindi maganda. For FYI, sinasabi niya yung pag-computer ko at pag-games. Hindi ako naninigarilyo. Wala, hindi ko naisip yun. Sino yan ang ginakausap ko sa malapit sa akin? Okay. So sige, thank you so much Kabalay na Hamsis. Another very, very enlightening and of course inspiring, motivating sa ating mga bawat isa sa atin na maging mas conscious tayo sa ating kalusugan dahil rin po dapat, no? Alamin natin ang tama at isagawa ito, wag isang tabi, gawin talaga natin. Sige. At dahil dyan tayo ay tutuloy na sa ating MHS Discusses ngayong araw na ito para maximize natin ang konting panahon na nalalabi sa ating programa at pag-usapan natin ang ating napakahalagang topic ngayon, which is yung ating MHSDS
most compliant to issued guidelines for 2025. Ayan. Kapiling pa rin natin ang kayo na bumati sa inyo, ang ating kabalay na Nasi at kabalay na Queenie. Di ba? Rhyming. Nasi and Queenie. Mashallah, alhamdulillah. So sige, I would like to know from you kung ano ang pinagkakabisihan ng inyong mga opisina, ng inyong mga section sa ngayon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Waalaikumsalam. ngayon po ay magkasama na kami sa isang Masya section. Allah. Mag-close naman kayo. Year at almost 2 years. Yes. 1.6. Wow. Alam ni Queenie. Yes. Oh, bilang na bilang. Oh. She's been counting down the days. Mashallah, okay. So there it is. So ngayon, I am thinking na you're busy with, ano yun? Yung mga dapat na sikasuhin natin for our budget. Technical budget hearing. Technical budget hearing. Opo. And of course, yung mga, di ba yung action planning, di ba? Yes po. Na kailangan maisalba yung mga, And closing of books. Yes, closing. Ngayong June. Happy first semester. Yes. Ang bilis ng oras. bilis, di ba? June, magjujuloy na naman. Yes. Ano na ngayon? Nako, June 11 na, parang kahapon, May 1 pa lang, di ba? Napakabilis ng panahon, kaya dapat talagang umabol tayo sa bilis ng panahon. So, ayan. So, we would go directly sa meet ng ating pinag-uusapan ngayon, ang ating nakuhang award, no? Ano ba itong sinasabing most compliant to issued guidelines award na nakuha natin? At saan nga ito galing, itong ating award na ito? Kabalay na natin. Queenie, yes? Kabalay na Ma'am Sally. Ang most Okay. compliant to issued guidelines award ay pagkilala mula sa Bangsamoro Treasury Office BTO sa pala. mga ministries, offices, at agencies na nagpapakita po ng mga high level of compliance with Mashallah. established policies and guidelines sa collections and of course yung timely remittance po ng collected funds. So, ang essence po talaga nito ay i-promote ang accountability, transparency, and good governance sa paghawak ng public funds. Di ba po, Mashallah. every centavo should be accounted That's for. right. Yeah. So, nagbigay po sila ng 3 key criteria para aware din po yung mga ibang MOAs Totoo. dito. So, ang 3 key criteria is regular reporting, 35%, Wow. timely remittance, 35%, and accuracy records, 30%. So, happy din kami i-share sa inyo na second time na po namin nakuha itong Yeah, award. Same mashallah. award. Yes, no? Last 2024. Hindi lang pala first time ito. 2 years. 2 years straight na pa yung mga post natin, no? Yeah. Nabasa ko to eh. Okay. So, may criteria pala. Yes, no? may criteria Siyempre, po. bago ka maka-award kung na naman criteria, no? Diba? So, yun, 35% Regular reporting, regular reporting, and then, 35% timely remittance. yun, importante po yung time And then, remittance. And then, 30% accuracy accuracy. Naku, kailangan tama. Yes. Oo. Para sa Total mga of 100%. That's right. Yeah. para sa mga the lingo wise, ano po ang ibig sabihin nung timely remittance? Timely remittance, yung money na nako-collect namin should be deposited within the day. Oh, okay. Kung hindi naman siya kaya within a day, the next banking day. Ito talaga nahuhuli. Yeah. Napaka-timely ng ating remittance sa office. Mashallah. Yun po yung magiging criteria din, no? Mamalamang sa next years na, okay? Para aware din po yung mga ibang ministry. Totoo. Naku, baka maging aware sila. Okay. So, yun yung tawag dito. May mga sinabi pa si Kabalay na Queenie kanina on good governance. Ano yung dalawa pa? Good governance, accountability, and transparency. At lahat po yan, karamihan sa mga yan ay features ng ating sinusulong na moral governance. Diba? Sa ating rehiyon. Okay? So, thank you so much, Kabalay na Queenie. Ngayon naman, ito, we would like to know, we would like to share para maging inspiration at motivation ng ating other BMOAs, no? Sa ating rehiyon. Ano nga ba ang mga strategies? Ano mga ginawa ng MHSD para makuha o maabot ang award na ito?
Kabalay na Nasi. Yes, Mami. Yes. Doon na. Ano nga ba? Okay, so ang main strategy ng cash under the AFD is yung pag-internalize and pagsabuhay ng ating core values sa MHSD, which is yung coined terms ng ating late minister, ang hashtag trabaho ko, ibada ko, and hashtag work with excellence. Yes, Sa bawat galaw namin. So, ang pagkabit naman ng award, ma'am, is just a result of how we do the work. Totoo yan. And how we do it every day. Sa mapa small ways or big ways man. Yeah. And this success or ang tagumpay na ito ay bunga din ng collective na pagsisikap ng MHSD. Totoo yan. Some of our strategies are first yung pagsunod mismo sa guidelines na binigay ng Bangsamoro Treasury Office. So since sila po yung award-giving body, so yung guidelines po nila ang naging main guiding factors natin in performing yung service or job within the cash section. Totoo. And then, just like what Queenie said a while ago, timely, yung remittance. Yeah. And yung, when we say remittance, ito po yung pag-remit natin sa Bangsamoro Treasury na account. Hindi lang po sa bank account ng MHSD. Accounts, yes. Yes po. At yung mga GSIS, mga ganon, kasama ba yun doon? Yung mga remittance? Hindi po. Hindi. Iba yun. Ano naman po yun? Personnel correct. remittances Totoo yan. under our HR, which also falls under admin and finance. Diba? Yes. Okay, sige. And then, we have proper documentation. So, may required reports din po si BTO, which is nako-comply po natin. Yes, inshallah. And part din po dun sa criteria yung accuracy. It means na every time that we do reconciliation, 0 to minimum yung discrepancy ng records natin versus records ng Bangsamoro Treasury Office. Yes po. And then, we also make sure na mahigpit yung monitoring namin. Yun. And then everything is well documented since cashiers including collecting officer and dispersing officer are considered accountable officers po in the public office or public service na parlance. Opo. So since may custody po kami ng public funds. Correct. That's why medyo ayun po, we do follow ano po yung mga binigay ng batas and also COA and other guidelines po na binibigay ng mga regulating bodies. Totoo. Naku, mas naintindihan natin Kabalay na Rian, no? We understand more now na na-explain ni Kabalay na Nasi kung paano nga ba nakukuha ang award at ano yung ginawa ng MHSD. Report-wise, remittance-wise, documentation-wise, di ba? Talaga pong isinagawa ng ating mga kawanay sa MHS, especially them na directly transacting with the Bangsamoro Treasury Office, BTO. Naku, napakagaling naman, no? Para nakaka-inspire po sa bawat section or bawat division ng ating ministry at syempre para sa ibang Bangsamoro Ministries, offices, and agencies. Ayan, parang nung last episode lang, no, ang ating tinalakay naman is yung ating virtual store, Yes. na, di ba? Yes. Konti lang sa ating BMOAS. Yes. Ang talaga nakasubscribe dito at naka-connect sa ating PSDBM. Mashallah, with Kabalay na mix nung last na ano. Siyempre, kung meron tayong best practices, meron tayong balance, meron tayong constant monitoring na ginagawa, na nakaangkla sa ating mga hashtags, ano naman yung challenges, di ba? Ano yung mga hamon na kinakaharap ng inyong section sa cash? At of course, the whole of AFD na kailangan yung marisolba, mabigyan ng solusyon at kaharapin para mayangkop ang ministry doon sa ating award na nagkukuha natin sa BTO. So, Kabalay naman sa So, Kabalay na Queenie? Hindi po talaga maiwasan ng mga challenges kahit sa buhay, of course. Totoo yan. Para may hugot yun. So, isa sa mga hamon na to, yung pagsabay-sabay ng mga
iba't ibang reporting requirements at deadlines. So, syempre, hindi lang po collections ang handle namin, kundi pati po disbursements. True. So, same day, no, 10th of the month, lahat ng mga reporting deadlines. So, dapat 100% tama at complete ang lahat ng documents at records. And also, naging challenge din yung mga volume transactions, peak seasons. Yes. Yeah. Sa dami ng sinusubit sa Yeah. Iran. So, kailangan talaga naming i-make sure na lahat ng process po ay naaayon sa binigay po na guidelines. So, may mga instances din po na need po namin ng coordination sa iba't ibang divisions. Totoo yan. And Mga mga focal. yes po, para ma-check po if complete at tama yung mga documents. And also po, reconciliations po sa record sa part po ng accounting and like monthly reconciliation din po sa Bangsamoro Treasury Office. So, kailangan wala kayong discrepancy. Yes. Hanggat kaya. Yes. Oo. Sige. Kaya sa pamamagitan po ng regular po ng communication with them, at of course commitment ng bawat isa True. sa MHST, nagagawan naman po ng solusyon ng mga challenges na ito. So sabi nga ni Minister Zaidi Ali, Yes. walang problema hindi nasusolusyonan. Totoo yan. Di ba? Quote and quote. Last Nakaka-motivate. month, di ba? Correct. Totoo yan. At nakakaano yan sa atin, bibigyan ng gana sa atin na mas paigtingin pa ang ating mga trabaho. So, ibig sabihin ka pala na Queenie, hindi lang pala CC cream. No? Magkapaganda ng face. Dahil pala CC, commitment and communication. Sana ha? po credit ka. Pwede rin. Pwede rin climate change. Pero in this case, talaga pong effective yung commitment at saka yung communication talaga. Para maibsan na nila sa kanilang section or division yung mga hamon or challenges na kanilang kinaharap at kakaharapin. At mas lang naiintindihan din ng ating mga kabalay sa MHSD kung bakit kailangan maging stricto minsan ng ating mga kabalay sa admin and finance, especially sa sa ating accounting and cash. Yan ho ang mga dahilan kung bakit ganyan. Dahil ang mga issued guidelines tayong sinusunod. No? Na kailangan hindi sila pwedeng detour sa mga guidelines na ito. Sige. Thank you so much. Ngayon naman, atin naman gustong malaman mula sa ating mga guest speaker kung ano ang kanilang mga susunod na hakbang. Ano ang yung ways forward para mapanatili ang ganitong estado ng pagiging epektibo at maging posible na magkuha muli for the third time ang ating award. Inshallah. Sige nga. So, ang goal po namin is not to simply win the award again, but masustain po yung culture of compliance within MHSD. So, there is always a room for improvement. Moving forward, patuloy po naming paiigtingin ang monitoring, reporting, reconciliation, and if we look inwards, so we might look at the possibility of more capacity development, capacity development or training for our personnel, and also titingnan din po natin kung paano pa po mapaghusay ang ating mga systems. Totoo yan. Para mas efficient, accurate, and transparent po ang operations natin, and in effect it will result into a more compliant MHSD. Yes, mashallah. More compliant. Compliant na nga for the past 2 years, mas paigtingin pa, no? Ano kaya ang pinaka-ayos na compliant na word, no? Naabutin natin. So, yun po. Palagi pinahihiral ang culture of compliance according to Kabalay na Nasi. And hindi yung, ito yung iniiwasan natin, no? Yung ik-ik na sinasabi. Ang ik-ik is, I know. Okay. Na hindi ina-acknowledge na talaga pang there is still room for improvement and enhancement. Always. Yes, always. Every day as you continue working. MashaAllah. So, would you like to say something, Kabalay na Queenie? Would you like to add up to what Nasi has said? Kompleto na? Wala daw ito sa slide. Actually, kaya nyo ha, itong dalawang ito,
Ito yung mga inaabangan na mensahe sa ating group chat. Di ba, Kabayan Ria at Kabayan Houses, ayon kayo sa akin. Kapag, di ba, meron like what? Over 100 na members ng MHSD group chat at ang mga post nila may pinakamaraming reactions every time. Totoo yan. Ako naman. Pag yan nag-message na, magandang balita. Yes. Okay. Sige. So ngayon, mas lalo natin na-internalize, naintindihan kung ano nga ba ang mga dynamics, no? Ano yung mga kinakailangan, ano yung mga best practices, ano yung dapat na i-address natin para hindi madaling magka-award, no? Madaling sabihin, madaling panoorin, no? Madaling i-document yung pag-receive ng award. Pero yung mga nangyayari behind it, bago na-achieve yun. We don't see those things. Diba? At yan ho ay binahagi sa atin ng ating mga kabalay na si Kabalay na Queenie and Kabalay na Nasi in today's episode of our program na MHS Delivers. At ngayon, kung wala na kayong gustong ibahagi pa sa amin sa ating talakayan ngayong araw na ito, you would like to get your listen to your final message for our episode ngayong araw na ito. Okay. Who would like to go first? Sige. Okay. Kabalay na Queenie? Alhamdulillah again. Super saya talaga po namin dahil nakikita talaga namin yung positive results na aming mga pagsisikap. Correct. So yung award na yun is reflection siya ng dedications ng bawat members ng team sa pagsunod sa guidelines at sa pagbigay ng quality na service sa Bangsamoro. Thank you very much. Thank you very much din po also sa Bangsamoro Treasury Office sa pagbigay ng award. Sana sunod. Third year running. Let's go. Inshallah. Amin. Inshallah. So, I will leave this last message. Na-remember ko lang talaga si late Minister Hamid Aminuddin Bara. Tumatak talaga sa akin na always remember na yung work mo is not only a responsibility but also an act of service and worship sa Allah subhanahu wa ta'ala. That's right. Yes po. Always yan. Yeah. Tumatango si Jasmine talaga. Hashtag Trabaho ko, ibada ko. Yes, that's right. Nako, pag guided tayo ng ating, in, tawag dyan, getting the mercy, and of course, yung kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala talaga pong hindi ka mawawala. Okay? Thank you so much, Queen. Paiyakin mo naman kami ngayon sa ating, sa ating episode. I was very proud last year. Totoo. Yeah. Was very happy. Yeah. Yes. Correct. Pero yan din ang isang araw sa atin. We don't know kung kailan ang ating huling araw sa mundo nito, di ba? Nako, Matt, for all this statement, no? Kabalay na Nasi, what would you like to leave as your message for our episode today? Okay, so this award, so ang pagkilala pong ito ay hindi lang tagumpay ng cash section or ng administrative and finance division, but of the whole Ministry of Human Settlements and Development. Kaya nice po naming magpasalamat din sa ating minister. So sa ating mga nagdaang minister. So this award is running for 2 years na po. So from our late attorney Hamid Aminuddin Bara, and then ang sumunod po sa kanya na umupo din bilang minister si current Deputy Minister Aldin H. Asiri, and our new acting minister of the MHSD, Sir Zaide C. Ali, who has for the brief moment that we Hindi we have brief, ha? Talagang may clip pa lang. yes, very short, who has expressed his support in our efforts po in cash section. Inshallah. At hindi po tawag dito, inaalaw po niya kami magpapirma. In the middle of doing something. So, yes po. You really feel Yes. yung concern. Yes, Opo. yes, that's right. And aside po sa ating ministers, our Deputy Minister, our Director General, who is currently Trio of leaders, yes. Welcome back. Yes, Hajj Mabrur po. Reggie, I miss you. Yes.
And then our service directors. So not only OMS Director Salem Side muna, but also our TRS Director Suharto S. Wahab, who represented the ministry po and gave his message of commitment during the Bangsamoro Local Revenue Forum. Kung saan po natanggap natin yung award natin. And then our division chiefs, of course. Because for their cooperation. And you have been a division chief. Yes. And then our section heads also. And to the finance people, because again, like what Queenie said kanina, coordination and communication, and most especially to our cash personnel po, who has done the groundwork for this ground and legwork. Yes, ground and legwork. Yes, correct. For MHSD to receive this kind of award. Yes, mashallah, alhamdulillah. Ano yung word na compliant, diba? Ang sarap pakinggan, ang sarap basahin ng compliant na word na yan, mashallah. Very well said, kabalay na Queenie at kabalay na Nasi. And of course, alam mo yung kapag walang gap yung leadership, no? Parang yung ating hashtag na MHS Delivers, he doesn't just say it, he does it. Diba? Yan yung pinakamahalaga. Action talaga mula sa ating leader hanggang sa lahat ng bahagi ng ating ministry. Mashallah, alhamdulillah. And thank you so much for saying yes to us during the time of this award. Good luck to her. Inshallah. Diba? Looking forward to the next episode with the same topic. Mashallah. Inshallah. Dahil dyan, we're done with our MHS discusses, ang ating talakayan portion ng ating programang MHS Delivers. At syempre, hindi matatapos ang ating programa kung wala ang ating isa sa pinakaabangan, ang ating KKK. Kabalay na Ria, what are your magic 3 questions? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778 para sa pagkakataong manalo ng 100 peso load. At sa lahat ng na attendance sa ating AVP training, hi. Kasalukuyang nagaganap. Update to follow. Kasalukuyang nagaganap ngayon sa Davao City, Blue Lotus. Good luck sa inyong activities. Yes, that's right. So, without further ado, ang ating first question. Sa 100% na guide para i-score ang ating most compliant to issued guidelines, ilang persyento ang ating timely remittance? Ako. Yes. Porsyento lang? Porsyento lang, numero. Okay. So, next. Second question. Galing sa anong ahensya ang award na most compliant to issued guidelines? So, kaninong ahensya po natanggap ng MHSD ang award na most compliant to issued guidelines? Padaliin po. 3 letters lang. Okay na. Pwede na. Okay, sige. 3 letters na mo makuha, sige. Diba? Okay. And ang ating huling tanong, 3 letters lang din. Mula sa anong division ng MHSD ang ating cash section? Pamili lang kayo dyan, no? Kabalay na Ria. I-jumble-jumble nyo lang mga letters. Baka may matugma kayo. Sige. Ulit, ang ating first question, numero ang sagot. Ilang persyento ng 100% ang pag-score sa timely remittance? Second question, 3 letters ang sagot. Anong ahensya ang nag-award sa MHSD as most compliant to issued guidelines? Yes. At third question, 3 letra ulit ang sagot. Anong division ang cash section, mula sa anong division ang cash section ng MHSD? At ipadala na ang inyong mga kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa sa numerong 0955-799-4778.
Thank you very much, Kabalay na Ria, sa ating KKK and your Magic 3 questions. Text na kayo kay Ria sa ating number at siya po ay sasagot sa inyo ng magandang balita. Sana hopefully kayo manalo. Sige, at dahil dyan, ubos na ho ang ating oras para sa ating isang oras na episode ngayong araw na ito. Nakumpleto na rin po natin ang mga bahagi nito. At syempre, shout out sa lahat ng nagko-comment sa ating Facebook Live ngayong araw na ito. So sige, dahil dyan, kami ho ay kailangan na magpaalam sa inyo na sa ating 275th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating napakabubuti at napaka-supportive na leaders sa MHSD, ang ating Minister Zaidi Ali, ang ating Deputy Minister Aldi Nasiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nila, Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria bint Emran Muhammad, at sa ngalan ng ating mga kabalay sa ICS, Hamsari Pala, Jasmine Langgi, Almansur Ugaw, Dato Nohaz A. Daud, at sa ating mga kabalay sa technical side, kasama natin ngayon si Sir Rupert. Kami po ay nagpapaalam na para sa episodyong ito. yes, that's right. At thank you so much, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi, at sa ating mga guest speakers ngayong araw na ito. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, na palagi pa rin po nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain sa araw-araw ng mayroong kasiyahan, kahusayan at pagmamahal. At syempre, gabay pa rin ang ating mga hashtag na Hashtag trabaho ko, ibada ko. Hashtag work with excellence and perfection. Hashtag our home, our dream. And hashtag building community, building ummah. Wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.